So, welcome back guys, and another video na naman tayo and another mga question yung sasagutin natin dito guys. So, wag na natin patagalin. So, ano ba yung pwede nating isama sa mga glowfish na isda? So, ito yung unang question. So, yung pwede nating isama sa mga glowfish natin dito guys is, alam yung mga balon molly, mollies, guppies, platy, barb pwede tayo magsama, pero wag lang sila marami. Like for example, 5 barbs lang ilalagay natin, kasi pag marami yung mga barbs na ilalagay natin, medyo matapang sila. So nag-a-aggressive sila din, may time minsan na kinakagat nila yung mga fins ng ating mga glowfish. Then danyo, pwede natin isabay yung danyo sa ating glowfish. So ito guys, meron ako ditong glowfish, maliliit pa sila compare sa danyo natin. So ayan yung mga danyo natin, mga breeder na to, mga long fin yan lahat. And then yung mga glowfish natin, kung mapapansin nyo, sobrang liit lang yan guys. So napaka-friendly ng danyo. Yan, so walang problema. And dito papakita natin, balon molly. Yan, may balon molly ako dito, kasama nila yung glowfish. Then meron tayong swordtail, sunky swordtail, at saka otsuri na swordtail. So magkasama sila sa isang tank and hindi sila nag-aaway. Yun yung mga dapat isama natin sa ating mga isda. Kasi pag isama natin sila sa mga cichlids, tiyak talaga na papatayin ng cichlids yung ating mga glowfish. Kasi yung cichlids is, alam natin na territorial sila and napaka-aggressive nila and napakatapang nila about sa ibang klaseng isda na tankmate nila, is sinasaktan nila pag hindi lumalaban. Yun. So iwasan natin maglagay ng tankmate sa ating glowfish, lalo-lalo na sa cichlids. So pwede tayo sa danyo, molly, guppies, swordtail, platies. Yan, pwede natin yan isama sa ating mga glowfish. So wag naman natin sila isama sa goldfish, kasi alam nyo guys, yung goldfish is lumalaki. So habang lumalaki yung goldfish is baka may time minsan nakakainin yung ating mga glowfish. Din lalo na wag natin sila isama dito sa mga koi. So alam natin yung koi, pag nagugutom is gagawin silang pagkain ng koi. Yan. And then angelfish, yun, iwasan natin isama rin yung ating mga glowfish guys sa angelfish, lalo na pag ganito palang kalaki yung ating mga glowfish, check, titirahin ng angelfish. Then iwasan nyo rin guys maglagay ng shrimp sa mga tank nyo, lalo na pag may angelfish, kasi yung angelfish, kinakain nila yung mga shrimp natin. Kaya minsan tawag dito, hinahanap natin yung mga shrimp natin kung saan hindi natin alam, para tinitira ng angelfish. Yan. Tapos sa tiger barbs, yan, minsan ng tiger barbs guys, tinitira din nila yung mga shrimp natin. So aggressive din to about pagdating sa mga shrimp, lalo na pag marami sila, ganito karami, yan, aggressive sila. Yun. So yun yung pwede natin isama sa ating mga glowfish tetra na isda guys. So yan, napakaganda ng mga kulay ng mga glowfish natin. Yan, napaka-healthy nila. So bagong water change lang kasi ito guys. So weekly ako nag water change dito, and only 20% lang yung binawas ko dito kanina. Ganun lang. Yan. So makikita natin ang ganda ng condition nila. Ito yung sinasabi kong cichlids na hindi natin pwede isama dito sa ating mga glowfish, kasi napaka aggressive talaga. Lalo na to yung blue, yung Demasoni. Yun nga lang hindi natin makita kasi nagtatago sa mga bato. Yan. So yung pangalawang natin guys, pangalawang katanungan is gaano ba ka tawag dito, kabuenas yung pag-aalaga ng isda sa ating kumbaga lifestyle. So swerte ba sa lifestyle natin yung pag-aalaga ng isda, or sa negosyo natin, swerte ba daw yung pag-aalaga ng isda? So for me, kung ako yung tatanungin guys, is hindi naman natin pwede na ibabase natin dito yung swerte natin sa mga isda natin. Kung talaga, kumbaga mag-aalaga ka lang ng isda para swertehin ka sa mga negosyo mo, or sa yung mga gawain mo. So for me, hindi yun guys nag-aalaga ka ng isda kasi alam nyo, unang-una, parang therapeutic lang sila sa ating kumbaga maka-refresh sila ng mind natin. Kumbaga problemado tayo, and pag nakita natin yung mga isda natin, simple na relax tayo, din makapag-isip tayo ng mga tamang solusyon sa mga problema natin. Yan. Pero kung sasabihin natin nag-aalaga tayo ng isda kasi buenas or swerte sa ating hanap buhay, wala naman mangyayari sa atin guys kung ibibase lang natin yung sa ating mga isda, din nakaupo tayo, hindi tayo gagalaw. So walang swerte na lalapit sa atin. So tayo pa rin yung nagdadala ng ating
swerte sa araw-araw nating gawain or sa ating mga trabaho or mga negosyo. Yun. So yung pag-aalaga ng isda, hobby mo lang, and para ma-refresh yung ano mo, yung mind mo kung maraming problema, and makapag-isip ka dahil na kumbaga na-refresh yung ating mga utak natin, na-refresh kung puno-puno na ng mga marami tayong iniisip, yun. Pero kung sabihin natin talaga na sila yung nagbibigay ng swerte, parang wala pa talagang ano. Ewan ko lang sa iba kung ano yung explanation nila dyan, pero sa mga Chinese, nag-aalaga sila ng mga isda dahil daw swerte. Yun, sa kanila naman yun. Pero for me, ang swerte, ikaw yung nadadala. Kasi pag umupo ka lang dyan, wala ka namang gagawin, hindi lalapit sa yung swerte. Yan, sila, kumbaga, lucky charm lang. Lucky charm mo sila dahil yun, na-refresh yung mind mo. Dahil pag nakita mo sila, makapag-isip ka ng maayos. Yan, so, kumbaga, maitama mo yung dapat maitama. Yan. Pero kung sabihin natin na magbibigay sila sa iyo ng pera, ay hindi yun. Hindi yun kasi alaga lang natin sila. Andyan lang sila sa aquarium, so wala silang ginagawa. Yun, tayo yung gagawa. Sila lang yung ano natin. Kumbaga pang refresh lang talaga sila. And sa mga Chinese, nag-aalaga talaga sila ng mga koi dahil napaka good luck sa kanila. So yung kulay ng koi na gold is nagre-reflect daw yan sa pera. And yung black is yun daw yung nag-aalis ng mga malas sa loob ng bahay. Then yung ano naman, yung red white, yung kuhako, yun daw yung ano, kumbaga swerte sa negosyo. Yun lang yung alam ko guys sa mga Chinese na disparates nila. Yun. So ano pa yung second na ano, third nating katanungan. Wait. So anong gagawin daw sa breeder na ayaw mag-drop? So ilang bisis na sinalang, so ayaw pa rin mag-drop ng ating mga female na glowfish tetra. So yung gawin mo dyan, Lods, idol, maghanap ka ng ibang male na isabak mo dun sa ating female. Kasi minsan meron tayong male na hindi aggressive. Yun. So yun guys, balik tayo kasi may bumili. So nag-stop muna ako ng video. So doon tayo sa ano, sa hanapan natin ng male na aggressive guys, yung ating ano, yung ating female. Kasi minsan mayroon talaga mga male na ayaw mag-breed. And then alam mo yun, minsan parang hindi tipo ng female natin. So hanapan mo na lang ng ibang male kung ano yung pwedeng ipares dyan na male na kumbaga aggressive na male. Nakita mo siya nakapag-breed siya doon sa kabila, yun, try mo ipares doon. Tsaka pag nag-breed ka, yung male is alisin mo muna dyan sa ano, sa community tank mo. So at least 3 days i-separate mo muna yung ano, mga male natin tsaka female, para pag pag meet ng dalawang isda na to is aggressive sila pareho. Yun, at yan na yung time na magda-drop talaga. Kasi pag ganito, community tank sila, tapos isasalang natin sa breeding. So alam na nilang isa't isa diyan kumbaga magkasama na sila. So walang connection yan. Kumbaga alam nilang isa't isa, hindi na bago sa kanila. So magkasama pa rin sila. Walang breeding mangyayari diyan. Pwera lang talaga kung nag 100% water change ka dito, din kinabukasan may mga ready to breed dyan. Yan, magbe-breed dyan ang ating mga glowfish sa community tank. So may mga time guys na first day nating salang sa kanila, hindi sila na-breed. So hayaan mo lang muna dyan. So magbigay ka ng pagkain kinabukasan or kahit hindi na. Then another day ulit, pag nag-breed sila, yun, goods yun. Pero pag hindi pa rin sila nag-breed hanggang 3 araw na dyan sila sa cage, wala na, tanggalin mo na yan, baguhin mo ulit yung tubig, and yung both isda natin, yung male at saka female, separate tank and condition mo ulit. Yan. So saka mo isalang or hanapan mo ng ibang male. So yun lang yung solution ko dyan guys, and proceed tayo sa isa pang katanungan. So next question natin guys is ilang bisis na ba sila makapag-breed sa isang linggo, or kailan ba natin pwede ulit gamitin yung ating mga female breeder na glowfish tetra. So ganito kasi yun guys, pag nag-live foods tayo, yung glowfish natin, pwede nyo siya gamitin every 3 days. Yan, kasi pag nag-drop siya ngayon, tapos pinakain mo ulit siya kinabukasan ng live foods, after 3 days, malaki na ulit yung tiyan yan. Pwede na natin ulit siya gamitin. So si male naman, kahit everyday magamit mo, walang problema yan si male. Pero wag naman yung talaga, kumbaga 1 week na continue na ginagamit natin. Kasi mapapanis din si male. So mawawalan din siya ng puwersa doon. So every other day pwede.
Yun, pwede natin guys magamit yung female natin every 3 days or every 4 days yan para marami talaga siyang egg sa katawan. So, yun pag nag live foods tayo. Pero pag naka PO1 lang tayo or something na hindi mayaman sa protina, so I think siguro mga every 2 weeks pwede nyo sila gamitin. So, iba kasi yung tama ng live foods compared sa commercial foods. Yan. Then, another last question na tayo guys. And direct sunlight, bakit hindi na green water yung ating aquarium? So yun, nasabi ko na rin guys sa iba kong vlog na yung direct sunlight is hindi na nagre-react sa aking mga aquarium dahil fully cycle na yung ating mga aquarium. So fully cycle, kumbaga nandun na yung mga good bacteria, mature lahat na lahat ng sa loob ng aquarium natin. So kaya wala nang nag-a-adjust diyan, kumbaga rotation na. Yan, rotation na yung system natin dyan sa loob ng aquarium natin kahit tamaan pa siya ng sikat ng araw, so hindi siya maninilaw. So yung tama ng araw dito guys, simula 6 AM hanggang 12 noon yung tama dito, pero hindi yan naninilaw. Super clear ng water natin, yan, and super healthy ng mga plants natin, yan. Yun, so next video natin guys is magpipick ulit tayo ng mga another mga question, then bigyan ulit natin ng linaw. So, yun lang muna guys, and don't forget again to subscribe on my channel.